John chapter 3 verse 6, sinabi ni Jesus, maliban na ang tao ipinanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dahil nga yung tao sa kanyang unang kapanganakan, nung binana niya yung kasalanan, sa ikalawang kapanganakan, pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay pinanganak na muli. No? So, doon ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan. Sa unang Pedro 1:3, sabi, ang Diyos ay nagsilang na muli sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo mula sa mga patay. No, kaya ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag namatay ka, tapos na. Well, di mo mababayaran yung iyong kasalanan. Pero pag ikaw ay tumanggap ni Kristo, ikaw ay naisilang na muli. No? Dahil nga, si Kristo na tinanggap mo ay nabuhay na muli. Yan. Kaya, yung pagtanggap sa Kristong ito lang ang pinakasusi para tanggal sa kasalanan na ina-impart sa atin. Si Jesus lang ang pag-asa natin, mga kapatid. Amen. Sabi dito sa Roma chapter 8 verse 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinalaga naman niya na mapawangi sa larawan ng kanyang anak. No? Nung nilikha ng Diyos yung tao, sabi niya, let us make man according to our image, after our likeness. Ibig sabihin, yung yung kalikasan natin, ito ay dapat God's kind, hindi siya dapat human kind. Yung human kind kasi na-create lang yan after na kinain ng tao yung kasalanan. Kaya nagkaroon ng human kind. Supposedly, we are God's kind, no? Lahat ay nilikha according to its kind, but man is created according to God's kind. Ito ay na-restore nung ang tao ay tumanggap na kay Kristo. Dito na-fulfill ng Diyos yung kanyang naisin. Ngayon, ano ba yung dapat mong gawin? No? Ano kinakailangan mong gawin? Una, ibaling ang iyong puso sa Diyos. So, yung pagsisisi. Yung pagsisisi, hindi ito yung parurusamin yung sarili mo, magluluksa ka, hindi ganun. Yung pagsisisi, ito ay simple lang. Yung ibabaling mo yung isip mo papunta sa Diyos. Yun ay ang kompletong pagsisisi. No? At yung iyong puso, no, ipunta mo siya sa Diyos. Ikaw ay nakapagsisi na. So, yung number 2 na dapat natin gawin, dapat nating sumampalataya. No? Sabi dun sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, sa kanila ay pinagkaloob niya ang otoridad na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid ay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kapag sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, at tayo ay tumatanggap sa kanya. Ngayon, yung ikatlo naman, ito yung pagtawag sa kanyang pangalan. Sabi sa Roma 10:9. Sa Roma 10:9, kung iyong ipapahayag ng iyong bibig, Panginoong Hesus, sabi niya, ipahayag ng iyong bibig, hindi yung sa isip lang, no? Kasi kapag nag-share kami nito, no? Sasabihin, hindi, nanampalataya na ako sa Panginoon, nasa isip, sinabi ko na sa isip ko. Sabi, hindi, sabihin mo ng iyong bibig, kasi stricto yung pagkakasabi ng Biblia na kailangan ipahayag ng iyong bibig. Pag hindi mo pinahayag ng iyong bibig, wala ring way para ideklara mo kay Satanas na ikaw ay naka Jesus na. Yung pananampalataya ay naka Jesus. Kasi tayo ay nasa physical na kinasasaklawan. No? Physical realm ito eh. Paano ka magkakaroon ng patotoo kung hindi ipapahayag ng iyong bibig? Kaya kailangan ipahayag ng iyong bibig, Panginoong Jesus. No? Napakasimple lang, walang mawawala sa'yo. Kaya yung nagpapahayag ng iyong bibig, Panginoong Hesus, no? Ito ay malaking bagay para sa iyo. Ito ay libre. At ito ay ang pangunahing requirement ng pagpasok ng Panginoon sa loob natin. Na yun yung pagpapahayag natin ng Panginoong Hesus, no? At ayun, ito babasahin ko. Kung ipapahayag ng iyong bibig, Panginoong Hesus, at sasampalataya ka ng iyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, no? So, ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa kaligtasan mo. Diba? Sabi nila, gumagawa naman ako ng kabutihan, no? Pero hindi ito yung issue. Ang issue talaga, kung ng ating kaligtasan ay Panginoong Hesus. Whether or not, kung gumawa ka ng mabuti, no? Pero kung wala kang Kristo, hindi ka pa rin maliligtas. Kaya itong Hesus na ating Diyos, yung ating Kristo, kailangan mo siyang tanggapin sa pamamagitan ng pagtawag, o Panginoong Hesus. Pag tinawag mo siya, o Panginoong Hesus, makakapasok siya sa loob mo, no? Ito na yung kaligtasang tinatanggap mo. No, sabi dito, mananampalataya ka na siya'y binangon ng Diyos mula sa mga patay, no? Kasi nga, ito lamang ang ating pag-asa. Wala naman tayong pag-asa eh, talaga. Pero dahil nga may isang taong perpekto, nabuhay mula sa kamatayan, no? Siya yung tao na walang kasalanan, no? Siya yung ating pag-asa. At pumasok siya sa loob mo, no? Kaya ikaw ay maliligtas. Kaya ako, no, mananampalataya tayo na ang Diyos na ito ay namatay at muling nabuhay. At itong Diyos tao na ito, may kompletong Diyos at perpektong taong nabuhay 33 at kalahating taon. Siya ay namatay, siya ay nabuhay dahil wala siyang kasalanan. At siya ay may kakayahang pumasok sa loob mo sa pamamagitan ng pagtawag ng O Panginoong Hesus. Ayan.
Marcos 16:16. Sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi sumasampalataya ay makokondena. So hindi lang basta tatanggap, kailangan ikaw din ay mababautismuhan, no? Kapag ikaw ay nabanggap at mabautismuhan, ikaw ay maliligtas, no? So, John chapter 3 verse 5, sabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? So, yun ha, hindi lang basta ikaw ay mananampalataya, kailangan mo din ng bautismo. Ayan.